Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update for you ngayong January 1 to 15, 2026. Ayan. So we will see what energies are coming to you ngayong first half ng January. Okay? Paalala lang, reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services. Meron po kasing nagpapanggap na Mr. Queen PH sa lahat ng social media, Facebook, TikTok, Instagram. So, mag-ingat kayo doon kasi scammer yon. Kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Okay? Tsaka pag may nakita kayong account na Mystic Queen PH, pero yung username ay hindi Mystic Queen PH, may nakalagay na 2, 0, whatever, ganyan. Hindi po ako yon. Okay? Mag-ingat kasi scammer yan. So, let's begin. Libra. January 1 to 15. What is the energy para sa mga Libra? First half ng January. What's the energy? Uy, unconditional love. Oh, wow. So, if you are in a relationship, pwedeng you are connecting with someone na talagang meron kayong soul connection. You love each other, love mo siya, love ka rin niya. 'Di ba? Nagmamahalan kayo, congrats. Some of you naman, this can be a feeling of, being loved by someone nang walang hinihinging kapalit. So, pwedeng familial love to. So, family, no? Parents, kumbaga, someone will show you that kind of love. Oh, 'di ba? Hindi lahat nakaka-experience ng unconditional love kasi ngayon lahat may kondisyon, 'di ba? So, kung makahanap ka ng ganyang person sa buhay mo, whether that is family or a romantic partner, i-cherish mo 'yan. Pause. About your higher self. So, some of you, you will focus on yourself. Isi-center mo yung sarili mo. Pwede kasing yung iba a bit stressed, no? Marami kayong mga iniisip, mga ginagawa, kumbaga parang masyadong busy. Masyadong maraming ganap, masyadong maraming nangyayari sa paligid nyo na kailangan nyong manahimik muna at mag-pause. Some of you naman, maaring paiigtingin, i-intensify nyo yung inyong meditation. If you are into meditation, yoga, ganyan, na kinakalma nyo yung sarili nyo because that is also going to help you na mabalance yung inyong chakras, yung inyong sarili for good health na rin, 'di ba? Mind, body, and spirit. You also have survival. Some of you, pwedeng may pinagtsatsagaan kayong sitwasyon. Oo. So, parang may awareness naman dito. You feel like, kailangan mo magstay doon kasi meron ka pang benepisyo. Although ayaw mo na, pero sa ngayon, pwedeng wala kang choice. Okay? But, it doesn't mean na hanggang doon na lang. Things can change anytime. Kaya nga yung iba sa inyo, napaka-importante na kayo ay may oras sa sarili kasi doon kayo mas nakakapag-isip eh. Doon kayo mas nakakapag-analyze ng life ninyo. Minsan kasi masyadong busy na routinary na paulit-ulit nangyayari na ginagawa natin sa araw-araw. Tapos kumbaga para ka ng robot. Wala ka nang nararamdaman, wala ka nang mga bagong mga naiisip na plano mo sa buhay. Nakakalimutan mo nang mag-enjoy. 'di ba? So ngayon, January, magpo-pause ka. You have the Tower. Something is being demolished. May nasisira or sisirain para sa ikabubuti ng isang sitwasyon. For example, ang isang building, lagi kong ginagawang example yan. Isang building matanda na, 50 years old plus na. Tapos, syempre ito, may mga issues na siya, no? Safety issues. And alam naman natin na kapag ang building matanda na, hindi na talaga safe yung tirahan or gamitin. So, i-demolish siya, 'di ba? Iko-condemn. Kumbaga, condemn building, i-demolish para matayuan ng bago. So, that's what I'm seeing for you. Yan yung energy na meron kang tatanggalin sa buhay mo para may masimulan ka ulit. You have the Six of Pentacles. This is about
balance in your finances, give and take energy. I feel like meron kang tutulungan rito financially or ikaw yung tutulungan just in case mga ilangan ka ng financial aid. Oh, you have the Hermit, Virgo energy. You also have High Priestess dito. I feel like you are going through a major transformation. Spiritual. Kasi pinagsama ko yung spiritual tsaka major. Majoral. Major spiritual transformation or awakening. Na yung iba sa inyo mas na-enjoy nyo yung katahimikan, mas na-enjoy nyo yung being alone, pero it doesn't mean na malungkot ka. Alam mo yung tipong, pwede kasing yung matanda na, no? Kumbaga, nagkakaedad na, ganyan. Gusto mo na ngayon ng tahimik. Oo. Ayaw mo na ng maingay. Mas na-enjoy mo na yung buhay na nagkakape ka, kahit mag-isa ka. Ganon. Kasi marami kang mga ideas. So, you have the Four of Wands. This is celebration. Maaring merong major celebration sa family. Some of you may accomplishment sa trabaho, sa career ninyo. May nagse-celebrate eh. Parang alam mo yung energy ng nanalo sa, pwede ring nanalo sa loto. But yung tipong nag-exam, 'di ba? You've been wanting na makapasa sa exam na 'yan. Tapos lumabas na yung resulta ng exam, tapos nakita mo yung pangalan mo dun, pasado ka. Ganong feeling na papapatalon ka talaga sa tuwa na, oh my God, ganon. Ang saya-saya. So, celebratory rin yung energies for you. Kasi, finally, alam mo na meron ka ng ibang outlet, meron ka ng ibang choice. Na yung time na nagsusurvive ka lang sa araw-araw is magbabago na kasi meron kang bagong inspiration or merong nagbukas na opportunity para sa'yo. 'Di ba? Nakaka-inspire yun. Kasi akala mo dead end na, akala mo katapusan na. Pero hindi mo alam, things are happening in the background. Wala kang idea, but then, boom, bubulagain ka na lang ng universe na, uy, ito para sa'yo to. Deserve mo to. Ganon. Let's see what else. Oh, 'di ba? Ito yung sinabi ko marami kang options. Oh. Maraming biglang para kang nakatagpo ng isang pinto na pagbukas mo, ang dami pang pinto sa loob. So, yun nga lang prone yan sa confusion. Kasi syempre, na-excite ka, alin kaya rito? Saan kaya rito pinto ang magiging successful sa akin? So, you have to figure that out and trust your instinct, your intuition, kasi yun yung mag-guide sa'yo. Meron dyan mga tao na papakailamanan yung iyong desisyon. Yung pinili mo, masabihin na, ay, hindi yan mali yan, pangit yan, di yan makakabuti sa'yo. Ganon. Kasi kanila, i-distract ka nila. Kasi ayaw nilang umangat ka. Na parang, parang, ang tawag doon, instead na parang i-uplift ka nila, parang ihilain ka pababa. So, mag-ingat ka sa mga ganong tao. Kasi meron dyan, marireveal sa'yo yung intention ng isang tao. And maaring yun yung ili-let go mo. Yun yung paalisin mo sa buhay mo. Yes, yung iyong diligent persistence will definitely bring in more great results sa buhay mo. Kasi talagang pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo yan eh. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Yung pinagtrabahuhan mo, may mga sacrifices ka, and ang ending nakita mo talaga or nakuha mo talaga yung resulta na hinahanap mo or yung gusto mo. Di ba? That is so fulfilling. So, ayun yung nakikita ko para sa inyo. Money, career, finances. Money, career, finances. You have the Page of Swords, the Wheel of Fortune. Alam nyo, do not resist change, Libra. Pagdating sa career, trabaho, pag nararamdaman nyo na teka, kailangan na may magbago, sige, itodo mo na, no? Gawin mo na. Kasi, yan parang, yan yung sign sa'yo ni God, ng universe na, may kailangan na magbago, ganun. Oo. Siya
destiny. Sasabihin ko destined. Destiny nyo. Some of you are moving houses, moving places, moving to different places. Like, lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng trabaho. And people will try to, parang, i-discourage ka. Uy, wag, kasi ganyan-ganyan. Bakit buhay ba nila yun? Buhay mo yan eh, di ba? Ikaw dapat may mas nakakaalam yan. So, ikaw yung magde-decide, hindi sila. Love life. Two of Swords. Nako, yung iba sa inyo, yung love life nyo parang parang pagod na. Yung iba, you've done a lot of sacrifices sa relationship ninyo. Ngayon, nandito ka na sa point na parang wala nang pinatutunguhan yung connection. Ito yung tipong 10 taon na kayong magjowa or magka-live-in, hindi ka pa rin pinapakasalan. Or, hindi pa nag-o-offer nagpo-propose. Or parang wala lang, bahala na. 'Di ba? So, kailangan mag-level up. Okay? So, if you feel like your relationship, your connection is not leveling up, edi ikaw ang mag-level up. Huwag mo na siyang isama. 'Di ba? Ayaw niya mag-level up di iwanan mo. Ikaw yung mag-level up kasi pwedeng siya yung pumipigil ng ng success mo 'di ba? Pag-isipan mo. Honor your soul and celebrate its journey. Yes. So honoring your soul, yung iyong sarili mong yung sarili mo, yung deeper side of you, what you really want, what your desires are. And i-celebrate mo siya, yung journey mo na may mga proseso kang pagdadaanan, may mga pagkakataon na madadapa ka, pero bangon ulit, 'di ba? So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.